Sobrang lamig-lamig, Bobis kaya. Grabe ba? Sarado na ako lahat. Ay, ito pala yung camera ko. Kung saan sana ako tumitingin. Good morning! Woo! Sarap! Libre aircon. Maraming salamat sa gobernador ng Nueva Vizcaya, sa mayor ng Solano, sa libreng pa-aircon palagi dito. Okay, welcome back to another Van Life episode. And welcome back to Solano, Nueva Vizcaya, mga first timers. Ang puso ko ay napakasaya. Yung kakalmahan ko na doble-doble na. Masyado nang cozy ang aking pakiramdam ngayon. Kasi nga nakabalik na tayo dito sa ating paboritong lugar, ang Nueva Vizcaya, na kung saan dito nakatayo, nakatirik ang ating munting modern kubo na kung tawagin ay ang Alitap-Tap Base Camp. Nag-decide ako na dito na ako matulog kagabi. Kasi nga, kapag natulog ako sa base camp, iba Iba ang tulog sa camper van, iba ang tulog sa base camp. And every time na nandito ako sa Nueva Vizcaya, laging pakiramdam ko is safe ako kahit saan ako matulog. Yun ba lagi ang pakiramdam ko, na walang gagalaw sa akin, walang gagawa ng masama sa akin. Kasi ang lugar ng Nueva Vizcaya, mga first timers, wala kang mababalitaan dito mga krimen na mga nangyayari. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit ako pumunta ng Nueva Vizcaya, nag-decide na manirahan ng Nueva Vizcaya or magpatayo ng base camp dito natin, ay dahil nga gusto ko yung klima. May panahon na mainit, may panahon din na malamig, extreme cold, extreme hot kapag summer. Pero ang gusto ko dito, yung mga Vizcayano, I mean, sabihin na natin yung word na yung mga ugali ng mga Vizcayano, iba. Masasabi ko na majority, hindi to bola, pero never pa ako, sa mahigit isang taon ko nakatira dito, never pa ako naka-encounter ng may nagsungit sa akin, may nang away sa akin dito, kahit dahil sa mga pag-vlog ko. Pinaalis ako dahil natutulog ako sa tabi-tabi ng kung saan-saan dito sa loob ng camper van. Kumbaga, never ako nagkaroon ng chance o scenario sa pag-van life ko dito sa Nueva Vizcaya nang hindi maganda sa mga Vizcayano. Isa yan sa mga dahilan. Sarap talaga. Kung pwede lang tumambay pa dito ng matagal pero may mga kailangan akong asikasuhin sa base camp. Bago ako umuwi doon, kailangan ko munang pumunta ng palengke para mamili ng mga bigas, kakailanganin na panglinis ng base camp. Kasi nga sabi ko nga, 'di ba, meron tayong caretaker doon na nagbabantay. So para maingatan ng caretaker yung ating base camp, kailangan din natin ingatan at bigay yung pangangailangan ng caretaker natin para ma-apply niya kung ano yung mga bili natin para sa kaayusan, kalinisan ng base camp, habang ang base camp wala tayo dito. I mean, habang tayo ay wala dito. Naaalagaan ba siya? Wait lang, pakita ko muna sa inyo kung anong labas ko, ha. O, diba, meron tayong hawker chan dyan may pancake house. Tapos dito yellow cab. Tapos dito Shell gas station. Napakapayapang kapaligiran, malamig, may dumadaan-daan ng mga sasakyan, pero hindi ka natatakot kasi nga nasa maganda kang lugar, nasa payapa kang lugar. At literal nasa gas station na naman tayo natulog. Dahil gas station talaga ang pinaka-safe sa lahat-lahat na pwede ninyong paghintuan kapag kayo yung lifestyle niyo is ganito. Gas station ang pinaka-safe sa lahat. Safe din sa mga police station, pero minsan kasi yung mga pwesto ng mga police station is wala namang pwedeng pagparkan ba.
ng mga sasakyan kasi nga may mga mobile sa kanila. Kaya ako to kinikwento kasi naranasan ko na, hindi ko lang na-vlog. Medyo mahirap magbigay ng mag-park sa kanila kasi nga marami din silang sasakyan. Pero ngayon, first choice ko talaga para makatulog ako ng maayos. Hindi ako kakabakabahan na nag-aalala baka anong mangyayari sa akin. Gas station talaga yan mga first timers, ang pinaka the best sa lahat. Maraming gas station sa Pilipinas, pero kapag ikaw ay napunta sa lugar na ganito na malamig, sa gas station ka, ganito ka aliwalas ang iyong kapaligiran, may nag-aantay agad na pagkain sa labas mo kung gusto mong kumain, iba yun. Good morning. Bababa na ako at magpapagas muna ako. Hi, good morning Solano, Vizcaya. Nawakas. Yung pakiramdam na niyayakap ko ng aura ng Vizcaya, yung ganun ba? Iba talaga dito. Kaya so kailangan kasi natin yung balansehin lahat ng mga bagay-bagay. Nantok pa ako. Ito bro. Good morning sa inyo. Okay. Morning boss. Ano yung ginagawa na yun dun bro? Coffee shop po. Coffee shop yan? Bus na coffee shop? Yes sir. Coffee shop daw yun sir. Oh, ang ganda. Ito kagabi pa nakita ko na to. Isang bus na ginagawang, akala ko nga hotel eh. Ayun oh. Hindi ko pwedeng pasukin to eh. Mga kailan po ang bukas po yan? Ang ganda. Totoong bus po talaga yan? Oo, yung mga Vizcaya Liner dati. Vizcaya Liner dati. Vizcaya Liner yan. Oo, dati. Tapos ano po yung doon? Dinugtong lang. Dinugtong lang din. Dalawa. Lalim eh. Kailan kuya ang bukas yan kung sakali man? Wag lang sir. Matagal pa no? Yo, katagal-tagal. Ito para mga... Gagawan pa ng mga parking dyan. Sige. Diba? Game sila sa chika-chika pagdating sa vlog. Hindi sila nahihiya. Pero parang mali yung tinanong ko kung kailan magbubukas. Napaka-pakailamero ito. Okay, tuloy tayo. Ito yung gas station na tinuluyan ko. Matutulog at matutulog ako dyan. Paulit-ulit. Napakasarap matulog dyan. Sa dulo ng bypass ng Solano, pagkakanan ninyo papuntang Ifugao o Isabela, siguro mga 200 meters, ganyan o 300 meters, makikita nyo na yung shell na yan. Pwedeng matulog. Diba? Matatawaran mo ba yung mga ganyang klaseng kabundukan? Pamilihang bayan ng Solano, Nueva Vizcaya. Yung mga bibiling ko dito, pagkain, mga gamit sa paglilinis ng base camp. Sarap, lamig. Kalmado yung diwa ko ngayon mga first timers. Buti na lang maaga tayo kasi pag medyo mataas-taas ng araw mahirap mag-park dito. Puno. Meron tayo dito ng mga kailangan nating bilhin para walang makaligtaan. Sticker, wala akong ng sticker, magay ka na lang. Ay, basta naka-vlog ka. Kamusta? Ngayon lang ako naka-vlog ng Nueva Vizcaya. Ano nga ba yung bigas na ano? Yung parang may coco something? Ay, yung kulay green. Ay, pandan pala. Anong coco? Pandan, 10 kilo. 10 kilo. Opo. Balikan ko mamaya ha. Sige po. Para hindi ako bit-bit ng 10 kilong bigas habang namamaling. Kailangan ko ng kodigo kasi ulanin ako. Meron po kayong yung brush po na meron pong paa. Ay, kahawakan meron. May hawakan po pang sahig. Tsaka walis ting-ting. Yun yung mga produkto na ginagawa ng mga lokal dito sa Nueva Vizcaya. Hindi lang sa Vizcaya, Cordillera, Mountain Province, mga ganyan. Pero yung mga ganitong kulay. Ayan. Molye pala, molye. Gawa sa molye ng mga truck. Thank you po ate. Magkano po lahat? 220. Okay po. Thank you. Bangus para kala tita, ulam, sunrocks. Okay. Tingnan niyo yung pilihan nito. Napakalawak ng pamilihan namin dito ha. Namin. Pabili po ako ng ganito po, yung mixed gulay.
Tsaka magkano po nanay dito sa mushrooms? Oh, pabili po ng 1/4 lang po. Mas masarap po yung brown kaysa sa white? Mas malambot. Mas malambot? Okay, sige po. Hindi po marunong magsukat kung ilan na po ba yung... Bawasan ko pa po? Hindi na. Dagdagan. Latundan po ba yan? Oo, mahal. Ayan ang lapundan. Makakain na siya. O sige po pa, yung hindi pa po masyadong hinog. Babalik pa ako dun kasi hindi ko kakayanin bitbitin lahat-lahat. Pa? Opo. Ano pong pang name yung anak nyo? Kenneth Justin. Ayan, Kenneth Justin, shoutout, kasama ko ang daddy mo. Maraming salamat sa panonood. Papicture nga ako. O, tara po. Okay. At shoutout na rin sa NBI Isabela District Office. District Office. Ayan po. Yan. Kayo po bahala sa akin ha, kayo po bahala. Hindi, joke lang. Nice meeting you po. Nice meeting you. Ay, hello po, good morning. Saan po si nanay? Wala? Wala, mamaya-maya. Ito isda po ito, ang ulo na yan. Ito po, magkano po yung ganyan? 125 po, sige po. Saka ito, akin na to. Okay. Walang kinalaman tong dalawang to ha. So, sobrang makakapanibago yung mga galawan dito sa Vizcaya. Alam niyo ba, lumabas ako ng department store ng grocery store na bit-bit ko lang to. Na walang paper bag, walang plastic bag. Tapos nag-aantayan lang kami sa cashier na pagkabayad ko. Nag-aantay ba akong balutin? Nag-aantay akong i-plastic? Wala. Sabi niya, sir, pwede na po, wala po tayo kasing paper bag. Ay, sabi ko, paano ba ako makakalabas nito? Kasi nga, alam mo naman kapag mga taga Maynila, di ba? Kapag nag-grocery ka, matik yan. Kahit na naka-plastic na yan, pag lumabas ka, i-check pa ng guard ang ang resibo mo. Ay, di na-ready ko yung resibo ko kasi parang mag-shoplift ako eh. Kasi lalabas ako ng Save More. Sabi ko, sir, ito po yung resibo. Sabi niya, hindi na, okay na. Ganun. So, sobrang chill naman dito, ano. Mamamasada ka na? Si Along ang ating caretaker na mamamasada na. Tita! Gulay! Tara, kunin mo na lang tita yung isa. Boomer! Abot talago naman. Okay, nasa base camp na tayo. It's been a while. Parang kailan lang no? Napakabilis ng panahon ba? Mahigit 1 taon na pala yun na napadpad tayo dito. Tapos doon nagsimula ang lahat na magkaroon tayo ng pangarap na magkaroon tayo ng base camp dito sa Vizcaya dahil gusto nga natin yung lugar payapa. Napaka unpredictable ng takbo ng buhay ng tao, no? May plano ko ngayon, may enjoy mo susunod ng mga buwan, pagkatapos ng 1 taon may papasok namang bago sa buhay mo ng mga pangyayari na kailangan mo na naman mag-decide kung paano mo ipapasok yun sa buhay mo, kung paano mo yun i-incorporate sa lahat ng mga nakasanayan mo. Ay, puro adjustments ang buhay. Ganon talaga. Walang permanente. Pero hindi naman kasi ibig sabihin ng walang permanente aalis na tayo dito sa Vizcaya. Hindi naman tayo aalis dito, mga first timers. May mga changes lang talaga sa mga plano sa buhay, pero ikikip natin ang ating base camp as Alitap-tap base camp pa rin, at ito ay magiging bahay pa rin na rin dito sa Vizcaya.
Yun nga lang, hindi na siya tulad dun dati na palagi natin siyang, talagang dito tayo nagsistay. Bibisita-bisita na lang tayo dito. Bahay pa rin natin to. At hindi natin isusuko ang tirahan na to dito sa Vizcaya dahil ang base camp na to ay iba ang binigay na kaligayahan para sa aming lahat dito. Lahat ng mga naging parte ng Alitaptap Base Camp. Maraming salamat. Mga masasayang mga alaala. Hanggang ngayon, kapag bumabalik ako dito sa Vizcaya, nararamdaman ko yun, yung aura na yun na sobrang gaan, sobrang payapa, parang lahat ng mga kausap ko, parang lahat nangangarap, nagkikwentuhan ng puro pangarap. Mga kaibigan namin dito, mga taga Vizcaya ng mga kaibigan namin, nandito kami dati tumatambay. Isa to sa mga pinangarap namin na magtayo tayo ng base camp. Ganyan. Na parang titipunan naming lahat-lahat. Nangyari. Pero yun nga, dahil sa nag-iiba nga ang takbo ng panahon, yung mga kaibigan din naman namin dito, nag-iba rin yung takbo ng buhay nila, naging busy rin sila sa mga trabaho nila. So, talagang ganun. At kailangan natin tanggapin yung mga ganong klaseng bagay. Pagbabago yun eh. Hindi mo pwedeng pigilan yun sa isang tao kapag ang tao merong pangarap, nag-iiba talaga ang takbo ng interest, nag-iiba ang takbo ng isipan para naman sa ikakaganda at ikakabuti at naiintindihan natin lahat yun. Ay, mga panahon, napakabilis talaga. Napakabilis ng mga panahon lumipas. Napakabilis magbago ng mga pangyayari sa buhay pa. Pero ako, masaya ako dito sa base camp na to. Masarap ang pakiramdam ko kapag andito. Kasi parang isa to sa pangarap na natupad, na magkaroon ka ng simpleng kubo na may mauuwian ka lang dito, tapos may pagpapahingahan, ganyan. Nag-exist siya. Thankful tayo kasi pinagkaloob sa atin ni Lord yung ganitong klaseng simpleng tahanan man, simpleng tirahan, simpleng bahay bakasyunan. Pero alam mo yon, nabuo kasi itong base camp na to dahil sa pangarap at pagmamahal. Kasama dun yung mga kaibigan sa paligid namin na naging parte ng Alitaptap Base Camp. Pero sa totoo lang, nami-miss ko na silang lahat. Kung hindi na busy ang lahat, gusto kong makita ang lahat na naging parte ng Alitaptap Base Camp. Hanggang sa from scratch na itanayo ito, gusto kong makita silang lahat o magtipon-tipon kami lahat dito. Pasensya na kayo kung ako'y ganito magsalita na medyo palaging emotional. Kasi ma-emosyon talaga akong tao. Hindi kasi ako manhid. No? Kaya pagpasensyahan nyo na. Ako ay isang taong emosyonal, totoo sa pinapanood nyo at totoo rin sa inyo kapag nakikita nyo ako sa personal. Walang pinagkaiba. Isa sa mga dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa Alitaptap Base Camp is para din sa mga pagbabago ng mga plano. May pinaplano kami na since na itong base camp ay hindi na nga rin natin matirahan ng 100% na nandito tayo, ay posible na ma-experience nyo rin na tumira dito kapag kayo ay nabiyahe at nadaan kayo ng Solano. Anytime, posibleng pwede kayong tumuloy dito sa Alitaptap Base Camp. So, all in all, nire-ready na namin. Kaya kami nandito is para pagplanuhan, linisan ang base camp at kung ano pa ang pwedeng ayusin unti-unti lang kasi nga malaki ang gagastusin talaga. At dahil nga hindi naman natitirahan na ng 100% dito, is ang base camp is natitenga. So ngayon, just in case man na mabuo man yung desisyon namin na itong Alitaptap Base Camp is magiging for rent na rin siya, maliban sa bahay bakasyonan dito, mga the time na wala kami dito, wala yung mga pamilya namin na nandito, is magiging open ito para sa mga biyahero na pwede kayong tumuli dito. Huwag kayong mag-alala, napakamura lang ng stay dito kung gusto niyo magstay, at yung kikitain din naman doon is yun yung pang
pang maintenance nitong Alitaptap Base Camp, pang kumpuni, kung ano yung mga dapat na ayusin dyan o i-build pa, dun yun manggagaling. Kasi hindi rin naman kasi biro talaga magpatayo, medyo mahal din talaga. At yun nga, dahil nga umiiba ang takbo ng buhay natin, mahal pa rin natin ang Alitaptap Base Camp, patuloy natin siyang iingatan at mamahalin pa rin natin ang Alitaptap Base Camp sa pamamagitan ng pangangalaga pa rin sa kanya, kahit na hindi na tayo 100% na dito nakatira. Pero ang Alitaptap Base Camp, mahal ko to. Mahal to ng lahat. At hindi namin ito iiwanan. Ang Alitaptap Base Camp ay tahanan pa rin ni Boy First Time dito sa Nueva Vizcaya. So sobrang lamig dito sa Vizcaya. Bira, bakbak agad o, nagdadry agad yung pisngi ko. Isa pa sa mga dahilan kung bakit nandito tayo ngayon sa Vizcaya is para kunin ko lahat ng mga camping gear ko, kasi nga pupunta tayo ng Palawig, Zambales. First timers camp. Dapat maganda yung setup natin. Dapat kompleto ako sa gamit kasi 3 days 2 nights tayo doong magka-camping kasama ang mga first timers.